Marcos POV. Sinimsim ni Marcos ang basong may laman ng alak habang nakatingin sa kontratang pinirmahan ni Geneva o mas kilala sa palayaw na Eva. Kasal na nga talaga ako. Iiling-iling na muli akong sumimsim ng alak. Kung hindi lang dahil kay mommy at daddy, hindi ako aalis kasama si Eva at nagtungo na lang sana sa Paris kung nasaan si Felicity. Ang nobya ko talaga at balak na pakasalan. 5 taon ng relasyon namin ni Felicity. Pareho naming mahal ang isa't isa kaya tumagal ng 5 taon ang relasyon namin. Isa itong international model at talagang kilala sa ibang bansa. Kaya nga hindi ko na ito nakabalik ng Pilipinas dahil sa hectic nitong schedule. Alam ko hindi gusto ng pamilya ko nobya ko. Wala akong makitang ibang rason dahil mabait at malambing si Felicity. Kaya sa palagay ko, kaya ayaw nila dito dahil 5 beses na ako nag-propose dito. Pero paulit-ulit din ako nitong tinanggihan. Kaya nang tanggapin itong alokong kasal ay sobrang saya ko. I've been waiting for those moments to come. Matagal ako naghintay at nagtiis na malayo kami sa isa't isa. Pinupuntahan ko siya sa Paris but because of our business ay hindi ako maaaring magtagal doon. Saka kapag naroon din ako ay walang tigil sa pagtawag sa akin si mommy para pauwiin ako. Alam kong sinasadya ni mommy yon para abalahin kami ni Felicity. At mas lalo na dagdagan ang pagkainis ng pamilya ko sa nobya ko nang hindi ito sumipot sa mismong engagement party namin. Nagalit ako at nagtampo dahil sa ginawa ni Felicity. Ayon sa kanya nasa Pilipinas na siya. Ayaw lang nitong sabihin sa akin kung nasan ito dahil tsak na pupuntahan ko siya. She also said she want to surprise me. Kaya kahit na gusto ko siyang puntahan ay nagtiis na lang ako na maghintay. But it turns out that she was lying to me. Wala siya sa Pilipinas. She's still in Paris and doing something work. Sobrang panlulumo ko ng gabing iyon. Busy din naman ako katulad niya pero nakakagawa ko ng paraan para magkaroon ng oras sa kanya. Is that hard to make an effort to someone you love? Pero ngayon komplikado ng lahat. Kinasal ako ng biglaan at hindi pinagplanuhan sa isang babaeng hindi ko naman mahal. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang lahat ng ito kay Felicity. Kasalanan to ni Eva. Mabuting tao naman ang magulang ni Eva. Bata pa lang ako'y alam ko ng bagay na yon kaya malabo na inutusan to nila Tito Corton para i-set up kami. Kaya kutob ko ay si Eva lang ang may kagagawa ng lahat ng ito. Desperada itong umangat sa buhay. Noon ko pa hindi gusto si Eva. Mapagsamantala itong tao. Hindi lamang yon, nakikita ng aking ina. Nabulag ito dahil sa kagustuhan nito na magkaroon ng babaeng anak. Hindi lang ang kasal kong sinira niya, maging ang buhay ko. Kung inaakala niya na magiging magaan ang buhay niya dahil ikinasal siya sa akin ay nagkakamali siya dahil hindi ko ibibigay ang gusto niya. Lumabas ako ng kwarto para kumuha ng alak. Nang makakuha ng panibagong bote ng alak ay dumaan ako sa room office para silipin si Eva. Nadatnan ko siya na nakaupo sa single couch na naroon habang pilit na pinagkakasyang buong katawan. Merong tuyong luha na magkabilang pisngin nito. Tandaan na umiiyak pa ito na umiyak pagkaalis ko. Tsak na nagdadrama lang ito para kaawaan ko. Aalis na sana ako para iwan ito kaso nakita ko siyang nanginginig dahil sa lamig. Kinuha ko leather jacket ko na naiwan ko kanina sa swabber chair at pinatong sa kanya. Pwede na to, kaysang wala. Bumalik ako sa kwarto ko at nagpatuloy sa pag-inom. Pero hindi ako mapakali. Kaya bumalik ako sa room office para buhatin si Eva at dalhin sa bakanting silid kung saan to makakatulog ng maayos. Hindi naman ako ganun kasama para hayaan to sa ganung posisyon. Saka hindi pwedeng bumalik kami na may sakit to. Dahil tsak na mabibingi ako sa sermon ni mommy. Mahal na mahal pa naman yung babaeng ito na parang isang tunay na anak. Muling nanumbalik ang galit sa dibdib ko. Hanggang sa nakatingin kay Evang maibaba ko siya sa kama. Kung titignan ay tila inosente nga ito na parang hindi magagawang ganong bagay. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Nauna akong pumasok sa kwarto. Hindi ko rin natanda na nag-alis ako ng saplot. Kaya sinong gagawa nun bukod sa kanya? Shit! Mura ko pagbalik sa kwarto ko. Hindi dapat ako naawa sa babaeng katulad niya. Kinuha kong phone ko tiningnan ang photos namin ni Felicity para gumaan ang loob ko. Gusto ko sanang makausap ito ngayon pero nagpipigil ako. Hindi ko kayang kausapin ito at magpanggap na maayos ang lahat sa pagitan naming dalawa. Baka mamaya ay hindi ko mapigil ang sarili ko at masabi kong lahat sa kanya. Madali lang naman ang 2 taon kaya maghihintay na lamang ako na mag-analang kasal namin ni Eva. Pupuntahan ko na lang sa Paris si Felicity para hindi na ito magpunta ng Pilipinas at hindi na rin malaman ni mommy na hindi ko pinutol ang relasyon namin. Sigurado ako na magagalit hindi lamang si mommy
maging si Daddy ay magagalit din. Geneva POV. Hindi maalis ang ngiti sa labi ko habang nagluluto ako, kaya pala masarap ang tulog ko dahil inilipat ako ni Marcos ng higaan. Ang saya ko dahil kahit na alam kong galit siya sa akin ay inaalala niya pa rin ako at nilipat ng kwarto. Kaya bilang pasasalamat ay bumaba agad ako para magluto ng almusal. Saka hindi ba't ganito naman talaga ang obligasyon ng isang asawa? Gagawin ko to dahil hindi pa naman kami hiwalay. Saka hindi naman pangingialam ang ganitong bagay. Pagkatapos kong magluto ay naghain ako. Sakto namang bumaba na rin to. Good morning, Marcos. Asiwang bati ko sa kanya. Paano hindi man lang niya ako tiningnan? O kinibo man lang. Pero ayos lang kahit na hindi niya ako pansinin dahil umpo naman to at kinain ng mga luto ko. Maging ang kape na tinimpla ko inubos nito. Halatang nagustuhan niyang kape. Mabuti na lang at tinuruan ako ni Mami kung paano gumawa ng kape ng paborito ni Marcos. Magsisimula pa lamang sana kung kumain ng tumayo na siya. Marcos, pigil ko sa kanya. Salamat nga pala dahil binuhat mo ako at nilipat ng kwarto. Tumingin siya sa akin ng walang emosyon ng mata. Hindi kita nilipat dahil nag-aalala ako sa iyo, Eva. Ayoko lang na magalit ang mommy ko dahil bumalik tayo nang may sakit ka. Huwag kang mag-assume na simula na ito ng magandang pakikitungo ko sa iyo. Anito bago tuluyang umalis. Nawalang ngiti ko sa labi. Ang kaninang tuwa ko'y napalitan ng lungkot. Kahit na nawalan ako ng gana ay kumain pa rin ako. Habang narito kami, ay aalagaan ko sarili ko dahil katulad ni Marcos ay ayaw ko ring masisito kapag nagkasakit ako. Hays, nakakalungkot kumain mag-isa. Pagkatapos kong kumain ay nagligpit na ako. Wah! Malakas kong tili nung may bigla na lamang lalaking lumitaw sa harap ko. Sa sobrang takot ko nabato ko siya ng baso. Pero maagap niya itong nasalo habang tumatawa pa. Tinaas kong bread knife at tinutok sa kanya. Nanginginig ang kamay ko sa takot. Nagtatapang-tapangan lamang ako. Sino ka? Magnanakaw ka ano? Humawak to sa dibdib at tumaktong tila na saktan. Ouch! You hurt my feelings, beautiful lady. Sa gwapo kong to, magnanakaw? Saglit na huminto to sa pagsasalita at tumango-tango. Magnanakaw ng puso, pwede pa. Nakakainis naman na magnanakaw na to. Nakuha pang tawanan ako. Saka anong magnanakaw ng puso? Pinasadahan ko ito ng tingin. Sa bagay, gwapo to, matangkad at moreno. Umalis ka na, kung hindi tatawag ako ng pulis. Pananakot ko pero imbis na matakot, itinawanan na naman niya ako. Umupo pa ito sa upuang naroon at tumampot ng tirang hotdog at sumubo. Nasaan si Marcos? Ngumunguy ang tanong nito. Marcos? Teka, ibig sabihin ay kilala nito si Marcos? Ako nga pala si Zeus. Anak ako nang dati nagbabantay dito at kaibigan na rin ng poging amo natin. Nalukot ang aking mukha nang sinabi niya. Amo daw namin? Ibig bang sabihin ay napagkamalan niya akong kasambahay? Sa bagay, hindi naman maladyos ang kagandahan ko. Kaya naman ako mapagkakamalang nobya o asawa ni Marcos. Nasa itaas siya. Gusto mo bang tawagin ko? Hindi ko na sinabing asawa ko ni Marcos. Baka hindi maniwala at pagtawanan pa ako. Umiling si Zeus. Wag na miss. Sandali. Ngayon lang nagdala ng ibang tao dito si Marcos ha. Assistant ka ba niya? Secretary? Tanong ito sabay dampot ng basong ininuman ko ng tubig at dito na rin uminom. Pansamantalang assistant sa buhay. Parang ganun na nga. Pansamantalang asawa. Yun ang mas tamang sabihin. Ngayon lang daw nagdala ng ibang tao dito si Marcos. Posible kayang hindi pa nadala ni Marcos dito ang nobya niya? Pero imposible naman. Hindi naman kasi yung ibang tao. Akala ko hinihintay ni Zeus si Marcos pero umalis din ito kaagad. Kung ganun ay tama nga ako na may nagbabantay sa lugar na to. Nabanggit nito na anak ito ng dati nagbabantay dito pero saan kaya ito namamalagi? Ibig bang sabihin ay merong ibang bahay bukod dito? Pagkatapos kong maghugas at maglinis ng mesa ay umakyat ako sa itaas. Pareho kaming natigil ni Marcos sa paglalakad na magkasalubong kaming dalawa. Marcos, nandito kanina si Zeus. Hinahanap ka niya. Pagbibigay alam ko sa kanya. Ihanda mo ng mga gamit mo. Aalis na tayo within 20 minutes. Siya dito na hindi pinansin ang sinabi ko. Aalis? Hindi bang sabi ng mommy 1 linggo tayo dito? Shit, Eva. Aalis tayo because I said so. Ngayon ihanda mo ng mga gamit mo. Dahil aalis na tayo. Kung gusto mong maiwan dito, bahala ka sa buhay mo. Maanghang na wika ni Marcos bago ako iniwang mag-isa. Saka ko lamang napansin na dala ni Marcos sa mga gamit nito. Gusto ko pa sanang libutin ang kapaligiran dito at sulitin ang pananatili ko dito.
Ngayon lang ako nakapunta sa ganitong lugar at hindi ko rin alam kung mauulit pa ang pagpunta ko dito. Kaya gusto ko sana na magstay dito. Nakakalungkot dahil hindi ko magagawang gusto't plano ko. Madali kong hinanda ang lahat ng mga gamit ko dahil baka magalit pa si Marcos kung babagal-bagal ako. Natandaan ko naman ang daan na dinadaanan namin kagabi kaya dalang mga gamit ko yung lumakad na ako para sundan si Marcos. Pero nasalubong ko si Zeus at tinagaw sa akin ng mga dala ko. Tulungan na kita, Miss Beautiful, baka lalo kang pumayat. Napansin ko kay Zeus ang hilig niyang dugtungan ng tawa ang lahat ng sasabihin niya. Ang lakas naman ng trip nito. Katulad ng inaasahan ko yung nakaabang na sa amin ng chopper at ang mukha ni Marcos ay hindi maipinta. Halatang naiinip na. Hindi naman ako nagtagal ng sobra. Sobra pa nga ako ng 3 minutes eh. Aalis agad kayo Marcos? Ang bilis naman, hindi pa nga tayo nakakapag-inom eh. Tinuro ako ni Zeus. Hindi mo pa nga ako pinapakilala sa assistant mo eh. Paklipan nito. Akala ko itatama ni Marcos ang sinabi ni Zeus pero hindi. Tumawa lang si Marcos sa kaibigan. Si Eva yan Zeus. Bakit? Type mo? Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib. Bakit kailangan pa ni Marcos na idugtong kung type ako ni Zeus? Asawa pa rin naman niya ako sa mata ng batas at Diyos. Kaunting respeto naman sana. Hindi ko na sila pinakinggan. Umakyat na ako at sumakay sa chopper. Pilit kong inalis ang kirot na nakapako sa dibdib. Dapat na ako masanay dahil kasalanan ko rin naman. Kung hindi ako napunta sa kwarto ni Marcos, ay hindi mangyayari to. At kung hindi rin ako pumayag na maikasal kami, pero narito na, nangyari na't wala na akong magagawa pa. Gulat na gulat sila mommy nang makita kami ni Marcos, pero hindi na siya nagtanong sa amin kung anong nangyari. Sinabihan na lang niya kami na magpahinga na muna dahil alam niya napagod kami sa biyahe. Pagdating ko sa kwarto ay nagtaka ako dahil wala nang mga gamit ko dito. Agad akong lumabas para puntahan si mommy. Naabutan ko sila ni Marcos na nag-uusap. Oh, nariyan na pala si Eva. Wika ni mommy na makita ako. Nang tumingin ako kay Marcos ay nakangiti siya sa akin. Hindi ko tuloy alam kung nangingiti ba ako hindi sa kanya. Alam ko naman kasing hindi totoong ngiti sa labi niya. Dahil mag-asawa na kayong dalawa, ay napag-isip-isip ko na ilagay ang lahat ng gamit ni Eva sa kwarto mo anak. Hindi naman masamang ginawa ko dahil kasal na kayong dalawa. Nakangiting kinuha ni mommy ang kamay naming dalawa ni Marcos at pinaghawak. Pulang-pula tuloy ang mukha ko sa labis na hiya. Akala ko hihilahin ni Marcos ang kamay niya pero hindi niya yung ginawa. Siguro para hindi magdamdam ang ina nito. Alam ng lahat kung gaano kamahal ng magkakapatid ang ina, kaya naman hindi gumagawang mga to na ikakasama ng loob ng mami ng mga to. Mas mabuti na sa isang kwarto na lamang kayong matulog nang sa ganun ay nagkakausap din kayo bago matulog. Mainam yun para mas lalo niyong makilala ang isa't isa at matutunan niyong matanggap na kasal na nga kayong dalawa. Hanggang sa mahalin niyo ng isa't isa. Kinikilig pa na wika ni mommy. Ako naman na hindi magawang sumagot. Nakanganga lamang ako habang nakatingin sa ina ni Marcos. Mahalin ng isa't isa? Naku, malabong mangyari yon. May ibang mahal si Marcos. Ako naman ay merong ibang gusto noon. Oo, noon. Simula na magdesisyon ng pamilya namin na ipakasal kami ay inalis ko ng pagkagusto kay Romel. Gusto ko kasing ialay ang lahat kay Marcos. Yun kasi ang sabi ni mommy at nanay. Kapag may kabiyak na daw, ay dito na dapat ibuhos ang pagmamahal, isip at pag-aalaga. Ang kaso nga lang ay 2 taon na lang kami magsasama ni Marcos. Nabigla ko nang maramdaman ang kamay ni Marcos sa aking balikat. Nang tumingala ako para tingnan siya ay nakangiting nakatingin siya sa akin. Bigla ang pagbilis ng tibok ng puso ko at hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko. Hindi naman tumitibok ng ganitong puso ko kay Romel o sa kahit na sinong lalaki noon. Mabilis, malakas at parang bigla kong nahirapang huminga. Don't worry ma'am, ayos lang sa akin ang ginawa mo at tama ka. Dapat nga sa isang kwarto lamang kami para mas lalo pa naming makilala ang isa't isa ni Eva. Nabitin ako sa pagsasama namin sa isla. Kaya ngayon gusto ko siyang makasama sa kwarto. Kung hindi lang nakiusap sa akin si Eva na bumalik agad dito, ay hindi sana kami muna babalik. Bumaling muli si Marco sa akin at kinapapang noo ko. Ayos na ba ang pakiramdam mo ngayon? Nag-aalalang tanong nito. Natauhan ako bigla at tumingin ng hindi makapaniwala sa kanya. Ha? I see. Kaya pala bumalik ka agad kayo ni Eva, anak. Mabuti pa tumakat ka na sa kwarto, Eva. At magpahinga ka na muna. Bumaling ang ginang sa anak. Marcos, mamaya umakyat ka para dalhan ng pagkain ng asawa mo at saka mo pa inumin ng gamot. Bantayan mong temperature ng kanyang katawan dahil kapag tumaas ang lagnat niya, ay tatawagan ko si Dr. Gorbin para mapasuri siya. Mahabang litanya ng biyanan ko.
Kung gano'n ay nagsinungaling si Marcos at akong ginawa niyang dahilan para makabalik agad kami. Inalalayan pa ako nitong umakyat kami na para bang ingat na ingat siya sa akin. Pagdating sa kwarto ni Marcos ay kagad niya akong binitawan na tila ba daring-dari siya. Learn how to smile, Eva. Lalo na sa harap ng mami ko. Ayoko magalit siya sa akin kaya ayusin mong ginagawa mo. I want you to pretend that we're okay, right? Now do your part and I'll do mine. Inis na pakli ni Marcos. At saka ako iniwang mag-isa. Nang makalabas na siya ay napaisip akong bigla. Bakit bumilis ang tibok ng puso ko kanina? Masaya ako. Hindi lang dahil sa mabuting pakikitungo sa akin ng pamilya ni Marcos, kung hindi na ipagpatuloy ko rin ang pag-aaral ko. Next year ay magtatapos na ako sa course kong accountancy. Ngayon pa lang napakasaya ko na dahil matutupad ng pangarap ko na magulang kong makapagtapos na ako. 2 buwan na ang nakakalipas. Nung unang araw na nilipat ang gamit ko sa kwarto ni Marcos ay hindi na ito umuwi pa. Ang alam namin ay nasa Europe ito dahil sa business ng pamilya. Kung hindi nabanggit ni Kuya Logan na nasa Europe to ay hindi ko pa malalaman. Pagka-uwi ko galing university ay diretso ako sa cooking lesson namin ni Mommy. Kinausap ko kasi si Mommy na turuan ako magluto para madagdagan ang kaalaman ko dito. Alam ko naman na 2 taon lang kami magsasama ni Marcos. Gayon pa man ay gusto ko pa rin gawin ng ibang obligasyon bilang isang may bahay sa isang maliit lamang na bagay. Ang bango naman. Pareho kami nabigla ni Mommy nang makitang nakatayo si Marcos sa pintuan at nakasandal dito. Mukhang pinapanood niya kami habang nagluluto. Tumingin ako sa ina ni Marcos at sinikuhin siya. At bumulong ito. Kiss mo, mukhang namiss ka niya. Tukso nito. Namula ako, kiss daw, Diyos ko. Baka sapakin ako ni Marcos. Nalaki ang mata ko nang lumapit si Marcos sa akin at tinawakan ako sa mukha. Hinalikan niya ako sa labi. Saglit lang ang halik nito pero parang tumigil sa pag-ikot ang nasa paligid ko. Ito ang first kiss ko. Tama, itong una kong halik. Noong kasal kasi namin ay sanoon niya lang ako hinalikan. Nang matauhan ako'y lumayo ako sa kanya habang pulang-pula pa rin ang muka dahil sa pagkapahiya. Bakit ba nangahalik kang bigla? Hindi ka dapat nangahalik ng basta-basta. Tarantang wika ko habang nakahawak sa dibdib ko. Wala naman ang ina nito. Umalis na't iniwan kami kaya nasabi ko ng nais ko. Heto na naman ang kakaibang bilis at lakas ng tibok ng puso ko. Nakakapanibago. Parang lugi ka pa. Hinalikan kita sa harap ni Mommy dahil baka gisahin niya ako sa hindi ko pag-uwi ng 2 buwan. See? Effective. Umalis siya at iniwan ka sa akin. Tumayo to ng tuwid habang nakalagay ang 2 kamay sa magkabilang bulsa ng suot nitong slacks. It's just kissed, Eva. Kaya wag lang umakto na parang big deal to sa'yo. Nagawa mo na nga akong pasukin sa kwarto tapos itong halik ay parang big deal sa'yo. Hindi ko nga ginawa yun. Paglilinaw ng utak ko. Pero hanggang sa isip ko na lang masasabi yun. Hindi ko magawang isatinig dahil hindi naman siya maniniwala. Napatras ako ng bahagya nang makitang nakatingin siya sa labi ko. Napapalunok si Marcos. Kita kong pag-alon ng kanyang Adam's apple. Well, hindi na masama. Masarap pala ang labi mo. Naiwan akong tulala sa sinasabi niya habang hawak ang labi ko. Pakiramdam ko iniiwan ng mainit at malambot na labi niya sa labi ko. Masarap daw. Tulala akong sambit sa kawalan. Sa hapag ay 4 na lang kami ni Mommy, Daddy at Marcos. Wala sina Kuya Logan at Kuya Thunder dahil nasa Australia naman ang mga to. Inasikaso kong paglalagay ng pagkain sa plato ng asawa ko. Ganon din si Mommy kay Daddy. Ang turo sa akin ng nanay at ni Mommy ay ang pagsisilbi sa asawa hindi lamang isang obligasyon. Ayon pa sa kanila ay masaya ako na pagsilbihan si Marcos. Habang kasama at asawa ko siya ay gagawin kong obligasyong mag-asawa. Huwag lang ang pakikipagtalik. Ayokong gawin yon kasama siya. Alam ko naman kasing maghihiwalay din kami. Parehong may tuwa sa mukha ang magulang ni na Marcos habang nakatingin sa amin. Nasisiyahan ng 2 na makitang nagkakamabutihan na kami ng kanilang anak. Si Marcos kasi ay nakangiti habang kausap ako na para bang tunay ang ngiting iyon sa kanyang mukha. Kung alam lang nilang peke lamang ang ngiti ng anak nila. Dad, Mom, our house in Tagaytay is finished. After the house blessing, me and my wife decided to move her permanently. Pagbibigay alam ni Marcos sa magulang, natigil ako sa pag-inom ng juice. Hindi ko pinahalata na nagulat ako sa sinabi ni Marcos. Kung yan ang desisyon nyo na kayo na masusunod. Tumingin ang ama ni Marcos sa asawa na tila anumang sandali ay iiyak na. At tama nga ako, dahil hindi nagtagal ay nagsimula na itong umiyak. Baby naman, bakit ang bilis naman yata? I thought you would move after 1 year. Gusto ko sanang makasama pa si Eva ng matagal dito sa bahay at makitang improvement ng pagsasama nyo. Agad na lumapit si Daddy kay Mommy at niyakap to.
Kaya naman ako ay napangiti ng hindi namamalayan. Kahit may edad na sila, hindi nagbabagong pagmamahal ng mga to sa isa't isa. Gusto ko ng ganong klase ng pagmamahal, yung hindi nagbabago at matibay. Mom, it's the best for us. Saka hindi naman ibig sabihin kapag naroon na kami, hindi nyo na kami makikita. Bibisita kami dito. Or you can visit us there. For now, it was a mutual decision we made. Kailangan namin ng privacy bilang mag-asawa. Hayag ni Marco sa ina. Pagkatapos namin kumain ay sinundan ko si Marco sa kwarto. Bakit hindi mo malang sinabi sa akin ang desisyon mo? Sana tinanong mo muna ako bago ka nagdesisyon, Marcus. Hindi yung malalaman ko na lang nalilipat na tayo. Hindi ko mapigilan ng makaramdam ng tampo. Ang ganung bagay ay pinag-uusapan dapat ng mag-asawa. Tama naman ako, hindi ba? Why would I ask you, Eva? We have an agreement, right? Hindi ka makikialam sa mga bagay na gagawin ko. Don't you remember that? Manghang nitong tanong. Wala nang ngiti sa labi nito. Nabura ng lahat ng emosyon na meron sa mukha nito. This is not just about the agreement, Marcus. Hindi lang naman ikaw ang involved sa desisyong ginagawa mo. Involved ako sa naging decision mo kaya I have rights to disagree. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nahanap ko rin ang sarili kong dila at nagawa kong sumagot. Hindi ko pa gustong lumipat, Marcus. Ayoko pa. Natatakot kasi ako na makasama siya ng solo. Paano kung hindi niya ako pakasamahan ng maayos kung kami na lang? Paano kung galit niya ay ilalabas niya sa akin kapag naroon na kami? Saka paano kung iwan niya ako doon ng mag-isa? Ayoko mag-isa sa isang bahay na walang kasama. Bukod sa nakakatakot ay nakakalungkot din. Napasabon si Marco sa buhok na tila na ubusan ng pasensya. No, Eva. Hindi ako makakapayag na magstay tayo dito ng matagal pa. I'm sure na makakahalata na si Mommy sa setup natin. Yun bang gusto mong mangyari? Lumapit ito sa akin at tinawakan ako sa balikat. Katulad ng sinabi ko sa'yo kanina ay itong nararapat sa ating dalawa. Marcus, daing ko nang dumiin ang hawak niya sa balikat ko. Gusto ko nang alisin ka sa buhay ko, Eva. Pero hindi ko magawa dahil alam kong magagalit sa akin ang gustong pamilya nating dalawa. Pakaramdam ko ay wala akong kalayaan. Bawat kilos at galaw ko ay nakabantay sila. Pero sa oras na umalis tayo dito ay babalik na sa dati ang buhay ko. Na parang wala akong asawa at hindi nakatali sa'yo. Kagat ng labi na yumuko ako, ngayon ay naintindihan ko na. Sige, kung yan ang pasya mo. Ano kayang mangyayari sa gagawing paglipat ni Eva ng bahay kasama lang ang asawa? Sa paglipat kaya nila ay doon mabuo ang pag-ibig sa kanila o ito pang magiging dahilan para mas masaktan si Eva? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.